Okay, magandang gabi sa inyo, evening na, gabi na. Thank you for listening to Justin Talk News PH. At before you start, kindly press like, then share this video. And if you're new to this channel, paki-subscribe naman. Kahit pa isa-isa lang para medyo tumaas ng konti ang ating subscription. At this is the D5 ng impeachment trial kay BP Inday Sara, at merong mga event na nangyari doon sa impeachment trial na yon during the cross-examination ng witness ng prosecution, siyang NBI Chief Cybercrime Division ng NBI na si Attorney Lutok. So, kukunin ko lang yung napaka-importanting mga points doon, highlights. Itong unang highlight, talagang ini-insist ni Lutok yung rape threats. Talagang may basihan daw yun dahil sinasabi ni BP Inday Sara yan over the mainstream media, the social media. At nagkaroon nga ng press conference na sa Zoom, kaya yun ang basihan nila. Katulad din ito na nangyari kahapon. Halos pabalik-balik na lang yung question at nakikita yung mga discrepancy doon sa pag-file ng mga dokumento na talagang tinatamper nila yung mga dokumento. Klarong-klaro na even yung mismong reklamo ay pinapalitan yung mga digs. Merong mga attachment na dapat naman hindi in-attach doon sa final complaint dahil may mga sworn statement na ini-issue, dumating sa kanila pero late na nila, hindi late na nagkaroon ng sworn statement na bawal naman sa batas. Meron silang mga in-add na mga attachments na pinagbawal yan sa pag-file mo ng reklamo sa isang korte. So, maraming violation talagang ginawa. Pero, what is important, yung essence ng kanilang reklamo with regards to the rape threats at saka inciting to sedition. Doon nakapokus sa mga senator. So, with regards to the technicality ng kanilang pag-submit ng reklamo, talagang bagsak na. Hindi na sila lulusot in a regular court. Dismiss na yung kaso na yan kung tutuusin. But because interested din ng mga senador, and I think it will be considered yung mga pagkakamali na yan, mga technicalities na yan, talagang may ginawa sila dyan sa reklamo na yan. Pero nakapokus yung ibang senator, yung mga tumatayong senator, with regards to the content ng kanilang reklamo, which is rape threat at ang inciting to sedition. Mayroong mga senators, hindi ko malaman kung sino yun. Senator Alan Peter Cayetano nagtatanong kung itong inciting to sedition na sinasabi mo, nakakahikayat ba sa mga tao na lumabas sa kalsada at magreklamo? At kasi kung sabihin mo sedition, talagang nanawagan siya na pabagsakin yung pamahalaan. Meron bang sinabi si BP Inday Sara niya na lumabas kayo? Meron daw dahil sa mga Facebook comments daw, lumalabas na mga tao gusto na mag people power. Illegal ba ang people power kung tutusin? Ang kitang-kita dito kay Lutok na talagang tuta siya ni BBM. Kasi ang mga statement niya, kailangan daw protektahan ng presidente. Pinapakita ng respondent, abogado ng depensa, kung anong nangyari kay anong reklamo ni BP Inday Sara. At isa sa mga nakakatawang pangyayari nito, ito nagiging propaganda na in favor of BP Inday Sara. Kasi ito yung sinasabi ni BP Inday Sara na bloodbath. Kasi nabuyang yan. Napagbigyan si BP Inday Sara ng pagkakataon na talagang totally i-demolish yung administrasyon dahil sa kanyang mga ginagawang kawalang-hiyaan ng administrasyon ni Bangat. So, aware ang mga majority. Kaya nga, parang nawalang gana sila sa demanda na yan. Kasi
instead na masisira si VP Inday Sara, ang nasisira yung administration. So, ito lang, ulitin ko ulit yung sinasabi na bloodbath ni VP Inday Sara. Kasi maraming clipping doon na nakasama doon sa ebidensya ng prosecution. Yung mga piniplay na mga video ni VP Inday Sara na maiksi lang nung piniplay ng prosecution, pero ang ginawa ng depensa, ang buong may laman, yung may laman na mga videos na naka-feature doon, yun ang piniplay nila, pinapakita nila. So, anong mga pahayag ni VP Inday Sara doon? Talagang nagagalit siya sa corruption, sa kay Martin Romualdez, na talagang ninanakaw ang pera ng bayan dyan sa Appropriations Committee, na MOEA, minention din niya na siya talaga nagbibigay ng mga resibo. Tapos yung mga kasama niya, natamaan si Lacson dyan dahil siya nag-propose na hindi na kailangan mag-issue ng resibo. Yung mga maintenance and operating and other expenses na binibigay na I think 5 million bawat senador. Pero si VP Inday Sara hindi siya nag-issue ng certification to liquidate. Kasi kung certification lang, hindi malalaman kung saan mo din nila ang pera. Pero si VP Inday Sara as Vice President, talaga sa opisina niya, mayroong mga resibo na nakalakip doon sa kanilang mga gastusin sa opisina, yan sa MOEE, na hindi naman ginawa ni na Lacson, ibang mga senador. So, nakikita na tuloy ang issue na yan. Nakikita yung pamimigay ng pera ni Martin Romualdez na akala mo raw pera niya, pera naman ng taong bayan yung ginagamit. Sinasabi pa niya na hindi ka mananalo na presidente kahit anong gagawin mo, walang bubuto sa iyo. Tapos sinabi pa ni VP Inday Sara na sadyang walang ginagawa ang mga gobernador, mga mayor sa kanilang mga distrito or mga bayan-bayan o kanilang probinsya, na walang gagawing mga proyekto para patuloy na maghihirap ang mga tao at kaya nilang manipulahin, kayang bigyan ng pera kung eleksyon. Talagang sinadya nila na maghihirap at naging pobre para kaya nilang kontrolin. Yun ang sinabi ni VP Inday Sara. At doon sa video clipping, natatawa, hindi nila mapatigil eh. Kung may nanonood dyan na mga tao na medyo hindi pa gaanong pabor kay VP Inday Sara, malalaman ngayon, kaya pala galit si VP Inday Sara eh. Dahil sa mga ginagawa ng administrasyon na to, na sobrang pagnanakaw. So instead na masisira nga si VP Inday Sara, hindi siya lalong gumanda ang kanyang imahen dahil nga doon sa palabas na yun. Kasi nailabas na yung video, naglabas kayo ng video eh. Ilabas namin yung ibang part ng video na pinalabas niya kung saan nagsasalita si VP Inday Sara. Sinabi niyo na may grave threat. Ngayon, ano pang lumabas doon sa pagtatanong ng mga senador? Ito, talagang diniin ni Senator Padilla kung talagang nalaman mo ba na may kinontrata si VP Inday Sara na assassin. In fact, doon sa sinasabi ni VP Inday Sara, wala naman siyang sinasabing assassin. Tao nakausap niya, pero hindi assassin. Ang nagkuwi ng assassin yan, yung mga opposition lang. Yung mga dilawan. Yung nasa mga majority, yun at saka si Luistro nagkuwin niya na may assassin silang kinukontrata si VP Inday Sara. Tinanong niya si Lutok ni Senator Robin Padilla at ikot-ikot pa yung kwento niya. Ayaw niya masabi na wala kong nalalaman, hindi ko alam na wala kong nalalaman na may kinontrata si VP Inday Sara na assassin para patayin yung mga bangag. Lagi na yung sinasabi, kasi yan, yung mga impormasyon na yan, sa NBI director. Kaya ito si Matibag, hindi napakita sa Lunes pa. Kaya naghahanap yan. Gumagawa na yan ng script para sabihin talaga na may assassin. Tingnan mo, may pipresenta na assassin yan ngayong Monday. Abangan natin yan. Bigla yan magkaroon. Sabi niya, naggaling siya ng Bangkok, umatin ng conference sa cybercrime.
Pero pagdating yan ng Lunes, meron ng tangay-tangay yan na assassin na magpapatunay dahil sinabi na niya noon na meron kinausap na isang tao na talagang kinausap ni BP Inday Sara na patunay na may kinausap si BP Inday Sara na assassin. No, yun ang ilalabas nila yan. Kaya yan, nakahanda naman ang defense lawyers natin kung ano yon, kung kasi sa totoo lang, yung mga dalawang kaso na sinampa nila, grave threat at inciting to sedition, mga minor na crimes yan. Actually, hindi nga masasabi na mga crime na mabibigat. Felonies lang yan. Ibig sabihin yan, napakababa ang sentensya niyan. Ito pinatunayan din. Mismo nung abogado ng respondent, tinatanong si Lutok, na itong mga kaso na to sa MTC lang yan at saka sa RTC, Linilitis. So ibig sabihin, napakababa na mga penalty niyan. At hindi yan mga high crimes. They are only felonies. Kung sabihin nila na yun ang dahilan na i-impeach si BP Inday Sara dahil sa mga felonies, nakakatawa naman yan. Samantala, ang kasong sinampa nila ay high crime. Dapat ano ba yung high crime? Plunder, murder, o ibang mga matitinding kaso. Yun ang high crimes. Hindi yung ganyan na grave threats lang at saka inciting to sedition. Kaya ngayon, anong mga salita? Felony lang yan. Tatanggalin mo ang isang vice president, impeachable officer, dahil lang sa felonies. Kung wala na naman kayong matibay na mga pruiba ninyo, nagkaroon ba ng revolution dahil sa mga sinasabi ni BP Inday Sara? O nag-aklas ba yung mga tao? May tendency daw na mag-aklas. Tendency. Pero walang aktual na pangyayaring ganyan. Anong tendency? So, nakikita natin ang kapalpakan talaga ng NBI. Tsaka yung prosecution, ba't nila pinipresenta yan? At hindi nila iniisip na mga minor crimes lang yan. Felonies nga lang yan At ang sinasampa nilang kaso is culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Saan dyan? Saan napupunta ang grave threat niyan at saka inciting to sedition? Wala dyan. Kaya nakakatawa nung huling part na dyan sa impeachment trial na yan, biglang tumayo si Tito Soto. Sabi niya, parang naliligaw daw siya, nagpapahiwatig. Ito, alam na nila Alam na nila na walang kakwenta-kwenta yung sinampang kaso ng prosecution ng mga congressman at ayaw nila madamay. Kaya biglang nagsalita si Tito Soto, parang naliligaw ako Akala ko saan ka naligaw? Sa CR naligaw. Ang ibig pala niya sabihin, naliligaw ako kasi di ba dapat ang isasampay yung culpable violation of Constitution tsaka yung tawag nito yung betrayal of public trust. Nandoon ba itong grave threats at saka inciting to sedition? Sabi niya nandoon sa isang reklamo sir yung sabi ni Lutok, parang naliligaw ako, wala naman yan doon. So ito, pag bitaw na nila sa ganyang reklamo, so hindi na sila pabor dyan sa grave threats na yan. Yan ang ibig sabihin, si Tito Soto na nagsasabi naliligaw daw. At saka yung sina Erwin Tulfo, parang naiba ang tono, si Lacson naiba ang tono. Gusto na paimbisigahan si Basque diyan sa Romanov. Nakikita natin na talagang itong kaso na sinampa ng prosecution through the NBI as witness, walang kalatoy-latoy. Even to the majority senators, talagang hindi yan lulusot. At ang sinabi na yung kay Loren Rigada naman sa ang transcription na sinasabi, wala namang sinasabi yung tungkol sa mga pagsasalita ni BP Inday Sara, hindi naman nakalagay sa report na ganyan. Nasa transcription daw yung mga salita ni BP Inday Sara. Wala nga doon Sabi ni Loren Rigada, ilang bisis ko binasa yan, wala nakalagay niya na tungkol doon sa mga pahayag ni BP Inday Sara. Ba't ganyan, mayroon yung video? Ba't hindi nyo linagay in written form para formal yung pagsasampa? Sinabihan nyo yung NBI. So marami talagang kukulang. Kaya napakalabo kung
aprubahan nila yan o bubuto sila ng yes dyan, pero I doubt kung bubuto sila ng yes na nakikita naman talaga na ang daming walang kabigat-bigat yung charge na yan na ginawa ng prosecution. So palpak ito si Ligwatan ba yun, yung waray na abogado ng prosecution, puro kayabangan lang. Puro pala sila waray, kasama ito sa Lutok. Baka ito mga recruit ni ni Martin Romualdez kasi taga-Tacloban din lahat eh. So ang ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta yung reklamo nila na hindi nila pinag-aralan na ito pala mga pilunis. Tatanggalin mo yung isang sitting na vice president dahil lang dyan sa mga minor na mga krimen na walang ang kulong nga piso minor, ibig sabihin ilang months lang dyan sa pilunis na yan, at doon sa sa piso mayor na hanggang 6 years. Di talaga siya major crime, hindi siya makasama doon sa high crime. Kahit na sabihin natin meron kayong ebidensya na talagang ginawa ni BP, ma-prove na talagang red threat niyan. Wala kasi kayong hindi kasi niyo sinabi prior. Ito pa lang sinasabi ni Loren Regarda. Yung mga events prior diyan sa meeting na yan, sa hearing na trial na yan, na nagtulak kay BP Inday Sara na magsalita ng ganyan sa sobrang niyang galit. Sinasabi matagal na daw nagalit. Siyempre, kung ikumpara mo naman kay Rene Robredo na talagang pinaparesign na si President Duterte, hindi naman nangyari yan. Sinasabi pa niya na kailangan protektahan ng presidente. Talagang tuta ito ni Bangan, yung witness na yan. Dapat sana, ito yung findings namin, ganito, bahala na kayo mag-desisyon. Sila nag-desisyon kaya nasita siya Wala kang karapatan na magbigay ng inyong recommendation. Magbigay kayo findings lang doon sa inyong investigation as an NBI, pero hindi kayo nagbibigay ng decision dahil hindi naman kayo ang korte. Yun ang sinabi ng mga ibang mga senador na nagtatanong kay Lutok. Kaya hanggang ngayon wala talaga, walang kalatoy-latoy yan si Lutok. Nagsalita pa na question, sasalita pa na hindi mo parang hindi siya abogado, parang ordinary lang, ordinary vlogger. Tinanong siya ni Robin Padilla kasi ito na-promote. Tinanong, ilang beses ka ba na-promote? Sa 12 years niya, hindi niya masagot Kaya nga sabi ni kaya ito parang bata ni ni Martin Romualdez. Kasi taga Tacloban Kaya ang sabi kay ni Robin Padilla sa kanya, balita sa NBI na golden boy ka raw. Ibig sabihin, binigyan ng pabor kung sino nagbibigay. So tinanong ni Robin kung sino ba nagpapasok sa iyo diyan sa NBI. Walang iba kundi si Tambaloslos. Kaya hindi niya masagot-sagot At ngayon, na-assign siya sa BARM. Alam naman natin, bangsa more tawag nito, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mga Muslim yan. Mga ni Robin yan. Mga kadugo ni Robin yan. Kareliyon ni Robin Padilla. Kaya tinanong siya, may background ka sa pagiging, alam mo ba yung Muslim? Ba't na-assign ka doon? May mission yan. Sigurado. Para mang-iipit na naman yan ng mga politiko doon. Lalo na ngayon na tinanggal niya yung mga MILF doon na dating mga official diyan sa mga ministry nila diyan sa parliament ng Bangsamoro. At alam naman natin sinong nanggulo diyan kung hindi ito si Lagdamio. Kaya nga galit yung sila Murad, yung MILF mismo. Kaya delikado rin magkagulo niyan. At linagayan doon ito si Lutok para naman diyan ang gagamitin nila. Yung nga, pinakita ni Robin Padilla yung mga dokumento, mga reklamo, yung asulto sa kanila. Sabi ni Robin, ang kapal-kapal nitong reklamo na sinampa sa ombudsman. Ngayon, medyo pinigilan pa ni Buy na hindi isampa yung kaso na yan.
Kasi ginagamit nila itong si Lutok eh. Wala naman walang utok, walang lutok. Oh, so ganyan ang nangyari. So doon nga ako na dahil si Tito Soto tumayo, sinabi pa niya naliligaw ako. Oh, so ibig sabihin, ayaw na nila suportahan yung na yan. Kasi kitang-kita naman ng walang buhay-buhay yung sinampan ninyong impeachment charge na yan. Kaya si Luis Tron mayabang, sila ni Sindanya, si Ridon, o sana kayo ngayon, si Dilima. Wala, hindi kayo makapurma. Hindi kayo talaga makapurma. So, patuloy pa rin yung impeachment trial ngayon at siguro susunod na magsasalita ito si Attorney Zuluica Lopez, naging hostile witness ng prosecution. So balikan natin, pupunta tayo dun sa hearing na yan, then later on ibabalita din natin sa inyo. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. Thank you, but before leaving this channel, kindly please like, share, at of course if you're new to this channel, subscribe. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe before you leave this channel. So salamat kung dumalaw kayo rito, at good evening sa inyo lahat. God bless. Ingat lang. Salamat po.